honestly, para sa mabalikan sa tanan kung sa ang background, during 2019 campaign sa Diwa Party List, ni atubang ang mga best brokers nato. Tungod siguro, kay balumata ang status situation ana, mga payag-payag ra in town. Kung direkta mihangyo, nga pwede bang maasistihan na tabangan. So direkta, nakalingkod mi, o natagang pagdakong posisyon ang atong nomiang congressman nato that time. Imagine, senior deputy speaker, si Kung Mike. So, dool-dool ka nang gingon ba, nga dool-dool ka sa dughan sa mga disposal. So, may tawag tayo na, I will provide sa probinsya ng mga projects. So, atong i-coordinate maguna sa city government before, nakinistorya, niyo na, pahala mo sa DPWH o ang city government. Tungod kay ang role sa Diwa Party List naman, kanaramang pag-facilitate sa funds. But in terms of the nitty-gritty of the implementation of the projects, it is between the LGU or concerned government agency with the DPWH. Now, ang nahimong status ron, sakit man balikan, di na siguro na i-detalye, mas sakit yun on my part kay wala man may pag-abuso. Anong pagdawat sa hagit nga mo tindog as president. In fact, na-organize ang Sukpimas tungkol sa pagtinabangay sa 24 ka peace brokers. Wala na ito na i-monopolize ang bisag pangutangon ninyo ang mga peace brokers na kung desisyon na ba ni Brad June, ni June Lambos, wala. Tungod kay ako strongly nag-advocate sa kademokratikong proseso na dapat i-engage nato ang mga stakeholders o ang anong mga kaubanan. Ibalo sila diya, pero along the way, gamay ra man ang problema kung sa sinugdanan, kung ang gusto utana sa atong executive that time, di man to, gali. Kamo siguro, during that time na nagpa-interview pa ko, ang hangyo yun is kopi-kopi lang na, iskutan lang nato, pero miabot man yun sa punto nga, insagoy tinuod mo dahil basta lang ibutan ng mga dump truck, basta lang unsa pa ng mga forma. Pero still, honestly, sa pagtanaw, may iskutan man ito, kapi-kapi man ito maging punta, atong iskutan mo sa solusyon. Wala na yun na mo madawat ng dakpon o dako nga kasakit na lubong niya, blessing baya to. So, kahit ubo na yun itong ning-attempt ako twice to connect sa itong legislative sa syudad. And even our presiding officer, consciously aware of what I did para ma-pacify, ma-resolve. Pero the second time, nag-handsome palisiman. So, wala na ko ilayong mahimo. I have consulted the remaining 14 peace brokers o willing ba mo? And are you willing to push para i-observe lang na ito ang legal process o nga nahingabot sa punto nga nag-file yung formal complaint sa ombudsman. Kung honestly, strongly lang na mo kay there are, sa atong pag-goberno, there are 3 branches of government. The executive, the legislative, and the judiciary. So, built-in man sa atong balaod kung sa tanaw na ito, dunay kita na ito nga dili maayo sa pag-implementar sa particular na balaod. So, what we did is i-observe na wala man ta maghimong mga violent nga mga sitwasyon. Kaya ako dili ko gusto na atong bangon squarely in a manner na dili personal. So, na-observe ang proseso. Nag-hearing. Kunya, honestly, naman ang hearing, resolution na, in fact, I know for a fact, there is already a resolution. Tungod kay, nag-inquire ko sa Davao Ombudsman. And what they responded ay, nasa taas kay ang mga
matawag na itong respondent are mga dagko ng mga posisyon sa itong syudad. So, nasa taas karon. Ang amo lang gani nga unta na kanunay ning nag-ampo nga unta na ipagawas kung ang decision is not favorable for us. Doon na may naminaw kung napaakuan man, we are willing. Ako pa ang magkumbinsi na we should bid sa maong decision. Pero kung ang decision po, ang ipangayo na mga hustisya o katarungan tungkol kay personally sa HOA, there is an justice sa maong sitwasyon. Kung dili, ang migawas dili mawang tinuod na sitwasyon o istorya sa atong problema sa peace landing. Siguro, both sides, it is a lesson for all of us kung unsa man ang mayroong sitwasyon. But I know for a fact, daghan ang nasakitan. Daghan po siguro, wala kayo, doon na ba siguro inalimpay nga ilang mga igsoon na wag-an ang panginabuhian tungod lamang sa unnecessary